Nanatiling malaking banta sa kalusugan ang dengue. Kaya may dinedevelop ngayon ang Department of Science and Technology na pantaboy sa lamok mula sa mga punong dito lang sa bansa matatagpuan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Ang simpleng kagat ng lamok pwedeng makapatay dahil sa dengue. Ayon sa Department of Health, nasa higit 52,000 na ang naitala nilang tinamaan ng sakit na ito sa buong bansa mula January 1 hanggang February 22, 2025. Higit na mataas kumpara sa katulad na panahon noong 2024. Dahil dyan, sinisilip ng DOST Forest Products Research and Development Institute o DOST FPRDI ang potensyal ng cinnamon barks, pili at almasiga bilang insect repellents. Marami kaming mga aromatic plants na ini-extract yung oil. Kami sa laboratory at a lab scale level, napansin namin na kasi yung ang daming raw materials and nanghihinayang kami dun sa mga waste residues like yung spent barks or spent leaves. Ang mga puno kasi niyan naglalabas ng tinatawag na secondary metabolites bilang proteksyon sa sarili. Yan din ang nakakataboy ng ilang insekto, gaya nga ng lamok. Ito ay mga halaman na indigenous sa atin, kumbaga endemic sa Pilipinas. Kaya we studied it. Itong mga secondary metabolites na to, ito yung part of the mga components na yung sa essential oils na nag-responsible sa kinukuha na natin ng iba't ibang scents, iba't ibang flavors. Kaya naman ang mga natira mula sa pagbuo ng essential oils, dinevelop nila bilang incense sticks and cones. Kabilang sa secondary metabolites na yan ang creosol at furfural na nasa usok mula insenso. Tinitingnan din nila ang gamit nito hindi lang bilang insect repellent, kundi bilang disinfectant, fungicide at maging pesticide. Marami ng gamit, eco-friendly pa. With this circular economy and valorization approach that we did for this study, pinrolong natin yung utility of the raw material to the point na halos wala or minimal na lang talaga yung mapupunta as basura. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Minsan, ang mga nasa likas na yaman pa natin ang ating mga kasangga sa paglaban sa mga ganitong uri ng sakit. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.